Hindi dapat gising si Kael ng mga oras na iyon. Ang mahigit 10 oras na biyahe mula Maynila hanggang sa liblib na plantasyon sa Negros ay sapat na para pagurin ang sinumang driver. Ngunit heto siya. Nakatayo sa dilim ng malawak na pasilyo sa ikalawang palapag ng bahay na bato, nakadungaw sa bintanang kapis na nakaharap sa bakuran. Ang mga mata niya ay nakapako sa isang direksyon, sa luma at abandonadong kapilya na nakatayo sa di kalayuan, na tila isang itim na ngipin sa gitna ng natutulog na tubuhan. May mga anino doon, mga taong gumagalaw. Kahit sa dilim, kilala niya ang isa sa mga ito, si Mang Celso. Ang barumbadong tindig, ang paraan ng paglakad na tila may bigat na dinadala sa balikat. Kaninang hapon lamang, sinalubong sila nito ng isang tingin na puno ng galit at desperasyon. Ngayon, kasama ang ilan pang mga lalaki mula sa baryo madilim, tila may masama silang binabalak sa harap ng kinakalawang na pinto ng kapilya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Kael. Hindi ito para sa sarili niya, kundi para sa babaeng natutulog sa kabilang silid. Para kay Isabel, ang amo niya. Ang babaeng walang kaalam-alam sa tunay na bigat ng pamanang isinalin sa kanya. "This is a new beginning, Kael," sabi ni Isagi kanina sa kotse habang tinatahak nila ang bakubakong daan papasok sa hasyenda. Ang boses niya ay puno ng pag-asa, isang tunog na hindi nababagay sa lugar na ito. "We'll modernize the farm. We'll make things better for the people here." Ngumiti lang si Kael noon, isang pilit na ngiti. Mula sa rearview mirror, nakita niya ang sigla sa mga mata ni Isa. Maganda si Isa. Hindi iyon maipagkakaila. Ngunit mayroon siyang inosenteng pananaw sa mundo na tila hindi pa nasusubok ng tunay na kasamaan para sa kanya. Ang Hacienda de la Sombra ay isang pangalan sa mga papeles. Isang negosyong kailangang buhayin. Para kay Kael, na lumaki sa hirap, ang lugar ay may ibang kahulugan. Habang papalapit sila, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang matamis na amoy ng tubo ay nahahaluan ng isang bagay na malagkit at luma, tulad ng nabubulok na dahon sa ilalim ng lupa. Ang mga puno ng balete sa gilid ng daan ay tila mga higanting nagbabantay. Ang kanilang mga ugat na nakalawit ay parang mga daliring nag-aabang. At ang mga tao, ang mga taga-baryo madilim, habang dumadaan ang kanilang sasakyan, lahat ng mga mata ay nasa kanila. Walang ngiti, walang pagbati. Tanging mga tingin na malamig at sa likod nito, isang bagay na mas malalim, gutom, pagod, at isang uri ng hinanakit na naipon sa loob ng maraming henerasyon. "They seem way, komento ni Isa, na tila ngayon lang napansin ang katahimikan. "Matagal na po sigurong walang ilustre na umuuwi dito, ma'am," sagot ni Kael, maingat sa kanyang mga salita. Ang bahay na bato mismo ay isang monumento ng nakaraang karangyaan. Malaki at matibay, ngunit ang pintura at inatutuklap na at ang mga hardin ay pinabayaan na. Sa loob, ang mga muebles na gawa sa Nara ay nababalutan ng alikabok. Ang mga larawan ng mga ninuno ni Inaisa, mga lalaki at babaeng may matitigas na muka at mapanuring mga mata, ay tila nagmamasid sa bawat galaw nila mula sa mga pader. "It just needs a little work," sabi ni Isa, sinusubukang pagaanin ang kapaligiran. Ngunit nararamdaman ni Kael ang bigat sa hangin, isang kalungkutan na kumakapit sa mga kurtina, sa sahig na kahoy, sa mismong katahimikan ng bahay.
At ngayon, sa gitna ng gabi, ang katahimikang iyon ay binabasag ng mga anino sa labas. Mula sa kanyang kinatatayuan, narinig ni Kael ang mahinang tunog ng metal na kumikiskis sa metal. Sinusubukan nilang buksan ang pinto ng kapilya. Anong mayroon doon? Mga alamat ng kayamanan. Isang lihim na itinago ng mga ilustre. Ano man iyon, hindi ito magiging maganda. Dapat ba niyang gisingin si Isa? O dapat ba siyang lumabas at harapin ang mga ito? Siya lang ang mag-isa. Isa siyang driver, hindi security guard. Ngunit sa puso niya, alam niyang higit pa roon ang tungkulin niya. Nagpasya siyang bumaba. Dahan-dahan, walang ingay. Bawat hakbang sa malapad na hagdan ng kahoy ay pinakikiramdaman niya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Kailangan niyang protektahan si Aiza mula sa anumang gulo. Nasa ibaba na siya, malapit sa pinto, nang marinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Nagtagumpay sila. Bukas na ang pinto ng kapilya. Humigpit ang pagkakahawak ni Kael sa isang bakal na tubo na nadampot niya malapit sa kusina. Naghahanda na siyang buksan ang pinto ng bahay. Subalit, bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito sigaw ng tao. Ito ay isang hiyaw. Isang atungal na hindi maipaliwanag, puno ng sakit na naipon sa loob ng 100 taon. At ng galit na kayang magpaguho ng bundok, isang tunog na galing sa ilalim ng lupa, mula sa isang lalamunang hindi dapat natutong magsalita. Tumindig ang lahat ng balahibo sa katawan ni Kael. Nanlamig ang kanyang dugo. At pagkatapos ng hiyaw na iyon, isang nakabibinging katahimikan. Wala nang gumagalaw na anino. Wala nang tunog ng mga yabag na tumatakbo. Pati ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-awit. Tila ang buong Hacienda de la Sombra ay huminto sa paghinga. Nag-aabang sa kung anuman ang nagising mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Nagising si Isabel sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng makakapal na kurtina. Sa isang saglit, kinalimutan niya kung nasaan siya. Ang amoy ng lumang kahoy at ng hanging probinsya ay humila sa kanya pabalik sa realidad. Nasa Hacienda de la Sombra siya. Ang kanyang pamana, ang kanyang responsibilidad. Bumangon siya puno ng determinasyon. Ang nangyari kagabi, ang hiyaw na iyon, ay isa lang masamang panaginip. Iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Gawa lang iyon ng pagod sa biyahe at ng kakaibang kapaligiran. Ngayon ay bagong araw. Panahon na para simulan ang pagbabago. Ngunit ang katahimikan na sumalubong sa kanya sa ibaba ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng takot. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng pangamba. Walang naghahanda ng almusal. Anong nangyayari? Tanong niya sa isang matandang babae na nagwawalis sa sahig. Hindi sumagot ang matanda. Tumingin lang ito sa direksyon ng malaking pinto. Nanginginig ang mga kamay na may hawak sa walis. Noon pumasok si Kyle. Ang damit niya ay may mga mantsa ng putik. At ang kanyang mukha ay seryoso, mas seryoso kaysa dati. "Ma'am Isa," sabi niya, ang boses ay mababa at kontrolado. "Huwag na po kayong lumabas." "Bakit kay Himwal? Anong meron?" Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kyle.
May natagpuan po sila sa tubuhan. Hindi na nagtanong si Isa. Tumakbo siya palabas. Hindi pinansin ang tawag ni Kael sa likod niya. Ang umaga ay maliwanag at ang langit ay bughaw. Isang malupit na kabalintunaan sa tanawin na bubungad sa kanya. Isang grupo ng mga magsasaka ang nagkukumpulan sa gilid ng isang pilapil, nakatingin sa isang bagay sa lupa. Habang papalapit si Isa, ang matamis na amoy ng tubo ay nahaluan ng masangsang na amoy ng dugo. "Tabi, padaanin niyo si senyorita," sabi ng isa sa mga lalaki, at nakita niya ito. Ang katawan ay pag-aari ng isa sa mga trabahador na nakita niya kahapon. Ngunit halos hindi na ito makilala. Nakahandusay-gitusay ito sa isang posisyong hindi natural. Ang mga braso at binti ay pilipit. Ang damit sa dibdib ay punit-punit at sa ilalim nito, hindi na niya magawang tingnan pa. Ito ay isang karahasang hindi gawa ng tao. "Isang hayop lang," pilit niyang sinasabi sa sarili, habang nararamdaman ang panunubig ng kanyang sikmura. "Isang malaking aso o isang ligaw na baboy ramo. Hindi po gawa ng hayop to, ma'am," bulong ni Kael, na nasa tabi na pala niya. Itinuro nito ang lupa sa paligid ng bangkay. "Tingnan niyo po ang mga bakas." Yumuko si Isa. Ang mga bakas sa putik ay kakaiba. Malalalim ang mga ito na tila may mabigat na bagay na tumuntong doon. Ngunit ang hugis, mahahaba at may 3 daliri lamang na may dulo na matulis, parang mga kuko ng isang malaking ibon. Nagising na ang bantay. Narinig niyang bulong ng isang matandang magsasaka. Ginalit nila ang lupa kagabi. Tumingin si Isa sa paligid. Ang takot sa mga mukha ng mga tao ay nahahaluan ng pagsisisi. Sila ang mga kasama ni Mang Celso kagabi. Sila ang nagbukas ng kapilya. "Wala pong bantay," sabi ni Isa. Sinusubukang maging matatag kahit na ang puso niya ay kumakarera. "Tatawag ako ng pulis. Sila na ang mag-iimbestiga dito." Ngunit alam niya, kahit habang sinasabi niya iyon, na walang pulis na maniniwala sa mga bakas na iyon. At sa puso niya, isang malamig na takot ang nagsimulang umusbong. Ang hiyaw kagabi. Ang bangkay ngayon, konektado ang mga ito. Bumalik siya sa bahay na bato. Ang mga paa ay tila walang bigat. Ang imahe ng bangkay ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang hasyenda na pangarap niyang buhayin ay isa palang bangungot. Paano niya pamumunuan ang mga taong ito kung siya mismo ay natatakot? Paano niya ipagpapatuloy ang isang pamana na nagsisimula pa lang ay nabahiran na ng dugo? Sa desperasyong makahanap ng kasagutan, ng kahit anong lohikal na paliwanag, napadpad siya sa lumang aklatan ng kanyang lolo sa tuhod, si Don Alejandro Ilustre. Ang silid ay amoy ng alikabok at mga lumang papel. Dito, sa isang estanteng salamin, nakita niya ang isang makapal na aklat na nababalutan ng katad. Ang talaarawan ng kanyang ninuno, dinala niya ito sa kanyang silid. Ang mga pahina ay marupok na sa katandaan. At ang sulat kamay ni Don Alejandro ay elegante ngunit mahirap basahin. Nagsasalita ito tungkol sa pagbili ng lupa, sa pagpapatayo ng hasyenda, sa unang ani ng tubo. Puro tungkol sa negosyo, puro tungkol sa pagpapayaman. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, may mga pahinang nawawala. May mga talata na binura. Ang tinta ay kumalat na tila sinadyang basain para hindi na mabasa. Ano ang itinatago ng kanyang ninuno?
Gabi na nang makarating siya sa isang bahagi na hindi pa nagagalaw. Isang entry mula sa taong kinamkama sa taong itinayo ang kapilya. Setyembre 14, 1888. Ang kapangyarihan ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang kayamanan ay may katumbas na halaga. Ngayong gabi, isinara ko ang kasunduan. Ang bantay ay hindi na magiging malaya. Ang kanyang lakas ay magiging lakas ng aking pamilya. Ang kanyang kulungan ay magiging pundasyon ng aming yaman. Itinago ko siya sa ilalim ng banal na lugar. Isang kabalintunaan na tanging ako lamang ang nakakaalam. Ang kanyang pangalan ay hindi na dapat banggitin. Ang kanyang pagdurusa ang magiging aming biyaya. Napahinto si Aiza sa pagbabasa. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bantay. Ang salitang ibinulong ng mga magsasaka. Habang nakatitig siya sa mga salitang iyon, may naamoy siyang kakaiba sa hangin ng kanyang silid. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy na naamoy niya kanina sa tubuhan. Amoy ng basang lupa. At tuyong dugo. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala namang tao. Tanging siya at ang ilaw mula sa lampara sa kanyang tabi. Tok. Isang tunog. Mula sa itaas. Tok. Tok. Tumingala siya sa kisame na gawa sa kahoy. At mula sa isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang tabla ng kahoy, isang maitim at malagkit na likido ang dahan-dahang pumatak. Bumagsak ito sa mismong pahina ng tala-arawan na kanyang binabasa, kumalat sa lumang papel, at tinakpan ang mga salita ni Don Alejandro ng isang madilim na mantsa. Hindi na mapakali si Kyle. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Isa ay mas masahol pa sa anumang halimaw na kayang isipin ng kanyang isip. Ang amo niyang matapang, ang babaeng puno ng pangarap para sa hasyenda, ay unti-unti nang nilalamon ng dilim na bumabalot sa lugar na ito. Ang patak ng dugo mula sa kisame, isang imposibleng pangyayari na pareho nilang nasaksihan, ang huling patunay na kailangan niya. Hindi na ito usapin ng mga ligaw na hayop o ng mga pamahiin ng mga taga-baryo. Mayroon talagang mali sa Hacienda de la Sombra. Isang kasamaang malalim at matanda. Kailangan nating puntahan ang kapilya, ma'am, sabi ni Kael kinaumagahan, habang nagkakape sila sa gitna ng isang tensyonadong katahimikan. Umiling si Isa. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi, Kael. Delikado. Nakita mo ang nangyari kay Mang Berto. Hindi niya masabi ang pangalan ng trabahador na namatay. Kaya nga po kailangan nating alamin. Giit ni Kael. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Kung ano man ang lumabas mula doon kagabi, kailangan nating malaman kung ano ito. Hindi tayo pwedeng magtago dito habang buhay. Ang kanyang pagiging praktikal at lohikal ay nakikipagbuno sa takot na gumagapang sa kanyang kalooban. Ngunit mas nangingibabaw ang pangangailangan na protektahan si Aiza. At ang tanging paraan para magawa iyon ay ang harapin ang pinagmumulan ng panganib. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa huli, tumango si Isa, isang mabagal at nag-aatubiling pagtango. Sige, pero mag-iingat tayo. Dala ang isang malaking flashlight at ang bakal na tubo na naging sandata na ni Kyle. Tinahak nila ang daan patungo sa lumang kapilya. Ang araw ay sikat na sikat, ngunit tila hindi nito kayang abutin ang anino ng kapilya. Ang harapan nito ay natatakpan ng mga baging, at ang pinto na gawa sa matigas na kahoy
ay nakabukas ng bahagya na tila isang paanyaya mula sa kadiliman. Itinulak ni Kael ang pinto. Isang langit-ngit na nakakakilabot ang sumalubong sa kanila, kasabay ng pagbuga ng hangin mula sa loob, isang hangin na malamig. At may bim at may amoy na pinaghalong alikabok, nabubulok na bulaklak. At isang bagay na mas malansa ang loob ng kapilya ay sira-sira na. Ang mga bangko ay nababalutan ng agiw at ang altar ay gumuho na sa isang tabi. Ang sahig ay puno ng mga tuyong dahon at alikabok, maliban sa isang bahagi sa gitna kung saan malinaw na may mga nag-iwan ng bakas ng paa. "Dito sila pumasok," sabi ni Kael. Itinuon ang ilaw ng flashlight sa sahig. "Ano ang hinahanap nila?" tanong ni Isa. Ang boses ay halos isang bulong. Nililibot ni Kael ang kanyang paningin. Walang ginto, walang mga antigong gamit na may halaga. Tanging isang sirang rebulto ng isang santo na ang mukha ay tila umiiyak sa pagkawasak. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa gitna ng sahig, may isang malaking parisukat na bato na tila hindi kapareho ng ibang mga baldosa. May mga ukit ito sa gilid, mga simbolong hindi pamilyar, hindi krus, hindi rosaryo. Parang mga hugis ng ahas at buwan na magkakapuluupot. At sa isang gilid ng bato, nakita nila ang mga marka ng bakal. Dito ibinuhos ng mga tauhan ni Mang Celso ang kanilang lakas para buksan ito. Ang bato ay bahagyang nakaangat sa isang sulok, sapat lang para makita ang isang siwang na puno ng dilim. "Ang alamat," biglang sabi ni Isa, na tila may naalala mula sa talaarawan ng kanyang ninuno. Hindi ito tungkol sa ginto. Ang sabi ng mga tao, may kayamanan daw na itinago ang mga ilustre. Lumuhod si Kael at sinubukan niyang aninagin ang nasa ilalim. Itinuon niya ang flashlight sa siwang. Ang sinag nito ay nilamon kaagad ng kadiliman, walang hangganan. "Hindi ito taguan ng kayamanan," sabi ni Kael, habang nararamdaman ang paglamig ng kanyang likod. "Isa itong daanan." Hinawakan ni Isa ang kanyang braso. "Kael, tingnan mo." Itinuro niya ang isa sa mga simbolo na inukit sa bato. Isang hugis ng ibon na may korona, na may mga pakpak na parang dahon. Ang simbolong iyan, nakita ko na to dati. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at antigong bagab, isang pilak na alpiler na may kaparehong simbolo. "Pamana pa ito mula sa lola ng lola ko," sabi nila. Agimat daw ito ng pamilya. Isang agimat na may simbolo ng kulungan. Isang nakakabinging realisasyon ang tumama sa kanila. Ang kayamanang hinahanap ng mga taga-baryo, ang lihim na itinatago ng mga ilustre, ay hindi isang bagay na may halaga. Ito ay isang bagay na kinulong habang pinoproseso nila ang lahat. Isang mahinang tunog ang umaling-aungaw mula sa ilalim ng bato. Isang tunog na parang hangin na dumadaan sa isang siwang, ngunit may himig. Isang bulong. Mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw. Isang boses na tuyo at marupok. Pam! Na tila hindi nagamit sa loob ng isang siglo. Ilus. Trare! Napaatras sina Kael at Isa. Ang boses ay puno ng isang pagkauhaw na hindi para sa tubig. Isang pangungulila na naging galit. Ang bakal na tubo sa kamay ni Kael ay tila naging isang maliit na patpat. Ang sikat ng araw sa labas ay parang isang malayong alaala. Dito sa loob ng abandonadong kapilya, sa harap ng isang bukas na libingan, naintindihan nila na hindi sila ang nakatuklas ng isang lihim.
Ang lihim ang nakatuklas sa kanila. Walang umatras. Ang boses mula sa ilalim ng lupa ay hindi isang paanyaya, kundi isang utos. Hindi takot ang nagtulak sa kanila na gumalaw, kundi isang desperadong pangangailangan, ang malaman ang katotohanan. Ako ang mauuna, sabi ni Cale. Ang boses ay mas matatag kaysa sa tibok ng kanyang puso. Iginilid niya ang bigat ng batong takip sa tulong ng bakal na tubo. Lumilikha ng sapat na puwang para sa isang tao. Itinuon niya ang flashlight sa madilim na butas. Isang hagdanang bato ang bumababa sa kadiliman. Mag-iingat ka, halos pabulong na sabi ni Isa. Ang kanyang muka ay nababahirang sira naman. Siya may daham niya na pamabababi ng sinag ng flashlight. Sunod-sunod na bumaba si Kael. Bawat hakbang ay maingat. Ang hangin ay lalong lumalamig at bumibigat habang papalalim sila. Na tila may isang malaking bagay na humihinga sa ibaba, sumisipsip sa lahat ng init at hangin. Ang mga pader ay basa-basa at madulas, natatakpan ng lumot na kumikinang sa ilalim ng artipisyal na ilaw. Nang marating nila ang sahig, nahanap nila ang kanilang sarili sa isang silid na mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Kuwadrado ang hugis nito, gawa sa magaspang na bato, at walang ibang pinto o bintana. Ito ay isang bilangguan, isang libingan. Ang hangin ay mabigat, masay, tila pinipiga ang baga mo sa bawat paghinga. May amoy ng basang lupa, amag, at isang bagay na mas luma pa, ang amoy ng matagal ng paghihinagpis. Anong lugar to? Tanong ni Isa. Ang kanyang boses ay nanginginig at umieko sa katahimikan. Hindi sumagot si Kael. Itinuon niya ang flashlight sa pader. At doon, sa ibabaw ng magaspang na bato, nakita nila ang mga guhit. Mga larawang inukit sa bato, simple ngunit malinaw. Isang kasaysayang isinalaysay ng walang salita. Iginala ni Kael ang ilaw. Ang unang larawan ay nagpapakita ng isang babaeng may mahabang buhok na tila agos ng talon. Nakatayo siya sa gitna ng isang bukirin at ang mga hayop at halaman sa paligid niya ay tila yumuyukod sa kanya. Ang kanyang muka ay mahinhin at mapagbigay. Isang diwata, bulong ni Isa. Ang sumunod na larawan ay nagpapakita sa diwata na kausap ang isang lalaking may bigote at nakasuot ng damit mula sa panahon ng mga Kastila. Nakalahad ang kamay ng lalaki, tila nag-aalok ng pakikipagkaibigan. Sa likod niya ay may anino ng isang malaking bahay. Ang bahay na bato. Si Don Alejandro, sabi ni Kael. Habang gumagalaw ang ilaw, ang kwento ay nagiging mas madilim. Ang ikatlong larawan, ang diwata ay nakaluhod, ang kanyang mga kamay ay tila nakatali. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka at sakit. Ang lalaki ay nakatayo sa harap niya, hindi na nakangiti. Hawak ang isang bagay na kumikinang. At ang huling larawan, ang pinakakakilakilabot sa lahat, ang babae. Ngunit hindi na siya ang magandang diwata. Ang kanyang katawan ay payat at baluktot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay dalawang butas na puno ng galit. Nakakulong siya sa loob ng isang kwadradong silid, habang isinasara ng mga tao ang isang batong may simbolo sa ibabaw. Ang simbolo ng ibon na may korona. Ang simbolo sa alpiler ni Isa. Nilinlang niya siya, sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay basag. Ginamit niya ang tiwala niya para ikulong siya dito. At ninakaw ang kapangyarihan niya para sa hasyenda. Dugtong ni Kael.
habang tinitingnan ang mga tuyong buto ng hayop at mga basag na banga sa isang sulok, mga lumang alay na matagal nang nalimutan. Lumapit si Isa sa pader. Hinaplos ang larawan ng nakakulong na diwata. Kael, ang mukha niya, bulong niya, puno ng pangingilabot. Sa unang larawan, kamukha niya si Lola, kamukha niya ako. Isang malamig na agos ang dumaloy sa gulugod ni Kael. Ito pala ang sumpa ng mga ilustre. Hindi sila mayaman dahil sa swerte. Mayaman sila dahil sa isang ninakaw na kapangyarihan na pinalakas ng pagdurusa ng isang nilalang na nakakulong sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Itinuon ni Kael ang ilaw sa gitna ng silid. Doon, may isang platapormang bato. Sa ibabaw nito ay may mga pira-pirasong kadena na kinain na ng kalawang. At ang sahig sa paligid nito ay puno ng mga gasgas, mga markang gawa ng isang taong desperadong sinusubukang makalaya sa loob ng napakahabang panahon. Dito siya ikinulong. At mula dito siya nakawala. Sapat na ang kanilang nakita. Bawat segundo na manatili sila dito ay tila paglapastangan. Tara na ma'am! Alis na tayo dito. Tumango si Isa. Ang mukha ay putlang-putla. Tumalikod sila, pabalik sa hagdanan, pabalik sa liwanag. Ngunit paghakbang ni Kael sa unang baitang, blagag! Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong silid na tila galing sa itaas. Ang batong takip ng silong ay bumagsak pabalik sa lugar nito. Isinasara ang kanilang tanging daan palabas. Nahulog ang flashlight mula sa kamay ni Kael, tumama sa sahig at namatay ang ilaw. Ang kadiliman ay ganap at nakakabulag. Hindi nila makita kahit ang sarili nilang mga kamay. Kael! Sigaw ni Isa. Dito lang ako, ma'am! Sagot niya. Kinakapa ang pader. Sinusubukang hanapin ito sa dilim. At sa gitna ng kanilang takot, sa gitna ng ganap na katahimikan, isang tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid nila. Hindi ito tawa ng saya. Ito ay tawa ng isang baliw na nagtagumpay. Isang matinis, nakakakilabot na halakhak ng isang babae na matagal nang naghintay sa kanyang mga bisita. At ang tunog ay hindi nanggagaling sa isang direksyon lang. Tila nanggagaling ito sa lahat ng dako. Mula sa mga pader, sa sahig, sa hangin mismo. Nakulong sila. Nakulong sila sa ilalim ng lupa, kasama ang bagay na iyon. Ang kadiliman sa loob ng silong ay hindi ordinaryo. Ito ay may bigat. Isang bagay na solido na dumadagan sa balat at pumapasok sa baga. Para kay Isa, ang bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Ang tawa ay tumigil na, ngunit ang katahimikang pumalit ay mas nakakatakot. Ito ang katahimikan ng isang maninila na nag-aabang. Kael, nasaan ka? Halos paos na bulong niya. Ang kamay ay nanginginig na kinakapa ang pader sa kanyang tabi. Dito lang, ma'am. Huwag kang bibitaw sa pader ni Kugubius sa handapadibaben. Sagot ni Kael. Ang boses ay malapit lang, ngunit tila nagmumula sa ibang mundo. Isang tunog. Ang tunog ng isang bagay na matulis na kumikiskis sa bato, galing sa kabilang dulo ng silid. Papalapit. Naramdaman ni Isa ang isang malamig na hihip ng hangin sa kanyang batok na may dalang amoy ng bulok na laman. Napasigaw siya, isang maikling pigil na sigaw, at napaatras ngunit ang likod niya ay tumama sa matigas na pader. Wala na siyang mapupuntahan.
"Ma'am!" Sa gitna ng kanyang pagkasindak, naalala ni Isa ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri, dinukot niya ito mula sa kanyang bulsa. Ilang beses siyang nagkamali sa pagpindot bago bumukas ang maliwanag na ilaw ng flashlight nito. Ang sinag ay pumunit sa kadiliman. At sa isang saglit, sa loob lamang ng isang tibok ng puso, nakita nila ito. Nakatayo ito sa gitna ng silid. Isang nilalang na matangkad at napakapayat na tila binanat na butot balat. Ang buhok nito ay mahaba at magulo. Kubamabamawang bagugo. Bumabagsak na parang itim na kortina hanggang sa sahig. At ang mukha ay mukha ng babae sa ukit. Ngunit nilamon ng galit at gutom. Ang balat ay maputla na parang sa isang bangkay. At ang mga mata nito ay dalawang nagbabagang pula na tila nasusunog sa loob. Isang nanggisi ang gumuhit sa mga labi nito. Nagpapakita ng mga ngiping matutulis at maitim. Hindi na ito ang diwata. Ito ay isang aswang. Ang nilalang ay gumalaw. Hindi ito naglakad. Ito ay dumaloy na parang anino. Napakabilis, walang ingay. Sa isang kisap mata, nawala ito mula sa sinag ng ilaw. "Kael!" sigaw ni Isa. "Takbo!" Hinilas siya ni Kael at tumakbo sila palayo. Kasabay ng pag-uga ng ilaw ng cellphone ni Isa. Ang maliit na silid ay naging isang walang katapusang labirint. Ang sinag ng ilaw ay nagbibigay lamang ng mga pira-pirasong imahe. Ang basang pader, ang sahig na bato, at sa isang iglap. Ang anino ng nilalang sa gilid ng kanilang paningin, ang mga mahahabang daliri nitong may matutulis na kuko na humahabol sa kanila. Ang mga hininga nila ay mabibigat at naghahabol. Ang bawat tibok ng puso ni Isa ay isang dagundong sa kanyang mga tainga. Ang hiyaw nito ay umalingaw-ngaw sa paligid nila. Hindi natunog ng pagdurusa, kundi ng gutom sa pangangaso. Nasagi ni Kyle ang isang nakausling bato at natumba sila. Bumagsak ang cellphone mula sa kamay ni Isa, gumulong sa sahig. At ang ilaw nito ay tumutok sa isang sulok, nag-iiwan sa kanila sa dilim. Narinig nila ang marahang pagkaskas ng mga kuko sa sahig na bato. Papalapit. Dahan-dahan, tila isang larong pusa sa daga. Alam nitong wala na silang matatakbuhan. "Kael," halos hindi makahingang sabi ni Isa. "Huwag kang gagalaw," bulong ni Kyle. Ngunit ang katawan ni Isa ay may sariling isip. Nanginginig ito sa takot at ang panginginig na iyon ay lumikha ng isang maliit na ingay. Ang pagtama ng kanyang sapatos sa isang maliit na bato. Isang sumisitsit na tunog ang narinig nila mula sa dilim. At pagkatapos ay isang mabilis na paggalaw. "Kunin mo yung phone!" sigaw ni Kael. Gumapang si Isa. Hinahanap ang sinag ng ilaw. Nahawakan niya ang malamig na metal ng cellphone at mabilis na itinutok sa direksyon ng ingay. Ang sinag ay tumama sa mukha ng aswang na nasa ere na, handang dumamba. Ang mga pulang mata nito ay puno ng pagkasuklam sa biglaang liwanag. Bumuka ang bibig nito sa isang hiyaw na walang tunog, nagpapakita ng isang mahaba at maitim na dila. Itinulak siya ni Kyle ng buong lakas. "Umalis ka dyan!" Bumagsak si Isa sa sahig habang lumapag ang nilalang sa mismong lugar na kinalalagyan niya kanina. Ang impact ay yumanig sa sahig na bato. Mabilis na tumayo si Kael at hinarap ito. Hawak-hawak ang bakal na tubo
na parang isang patpat sa harap ng isang dambuhala. "Dito ka!" Sigaw ni Kael, sinusubukang agawin ang atensyon nito palayo kay Isa. Dumamba ang aswang, ngunit mabilis si Kael. Umiwas siya at pinalo nito ang braso ng nilalang. Isang tunog ng basag na buto ang narinig nila. Ngunit galing ito sa bakal na tubo na nabali sa dalawa. Ang balat ng aswang ay matigas na parang bato. Napasigaw si Kael sa sakit nang tumama ang likod niya sa pader malapit sa hagdanan. Ang kanyang pagbagsak ay nagdulot ng isang kakaibang tunog. Isang malalim na kalampag. Isang piraso ng pader ang bahagyang pumasok sa loob. Ang aswang ay dahan-dahang lumapit kay Kael na ngayong wala ng sandata at nasa sahig. Ang atensyon nito ay ganap ng nasa kanya, tila nilalasap ang sandali bago ang pagpatay. Itinutok ni Isa ang ilaw sa mukha ng aswang, sinusubukang guluhin ito. "Hoy, halimaw!" Sigaw niya, nanginginig ang boses. Noon napansin ni Kael ang maluwag na bato sa pader na tinamaan niya. Isang mekanismo, isang pag-asa. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinulak niya ang bato papasok. Isang malakas na dagundong ang umaling-aungaw sa buong silid. Dahan-dahan, sa isang nakakabinging pagkiiskis ng bato sa bato, ang takip ng silong sa itaas ay nagsimulang gumalaw. Isang maliit na siwang ng liwanag ang lumitaw. Ang aswang ay napalingon sa itaas, sumisigaw sa galit nang makita ang liwanag ng araw. "Ngayon na, ma'am! Takbo!" Sigaw ni Kael. Hindi na nag-isip si Isa. Hinila niya si Kael patayo at sabay silang tumakbo paakyat sa hagdanan. Ang hiyaw ng aswang ay nasa likuran nila, isang tunog ng purong galit at pagkabigo. Ramdam nila ang paghabol nito. Sumampa sila palabas ng butas, gumulong sa maruming sahig ng kapilya, at humihingal na tumakbo palabas sa sikat ng araw. Ang liwanag ay nakakasilaw, ngunit ito ang pinakamagandang bagay na nakita ni Isa sa buong buhay niya. Hindi sila lumingon hanggang sa makalayo sila ng husto. Nakahinga sila ng maluwag. Ligtas na sila. Ngunit ang kanilang kaligtasan ay panandalian lamang. Isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa loob ng kapilya. Sinundan ito ng tunog ng nabibiyak na kahoy at nababasag na bato. Tumingala sila sa bubong ng kapilya. Sa isang pagsabog ng mga lumang tisa at kahoy, isang bagay ang lumabas. Ang nilalang. Ngunit iba na ang anyo nito. Mula sa likod nito, dalawang malalaki at parang sa paniki na pakpak ang bumuka. Puno ng butas at punit-punit. Ang payat nitong katawan ay nakaangat sa ere, isang demonyong silweta laban sa asul na langit. Nagpakawala ito ng isang matinis at matagumpay na hiyaw, isang tunog na hindi na para sa kanila. Ito ay isang anunsyo sa buong hasyenda. Lumingon ito, at sa isang saglit, ang mga pulang mata nito ay muling tumitig sa kanila. Isang pangako na hindi pa sila tapos. At sa isang mabilis na pagkampay ng mga pakpak nito, lumipad ito pataas, umikot, at bumulusok pababa. Hindi patungo sa kanila, kundi patungo sa direksyon ng baryo madilim. Hindi nila hinintay na bumalik ang halimaw. Ang pagtakbo nila pabalik sa bahay na bato ay puno ng pagkasindak. Bawat anino ng ibon sa kalangitan ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Pagdating doon, ang bahay ay sinalubong sila ng katahimikan. Ang mga kasambahay ay nagkulong na sa kanilang mga silid. Ang buong hasyenda ay tila huminto sa paghinga.
Hindi na tayo pwedeng manatili dito, sabi ni Isa. Nanginginig pa rin ang boses habang ginagamot ni Kael ang mga gasgas sa kanyang braso. Saan po tayo pupunta, ma'am? Tanong ni Kael. Kung lilipad iyon, kayang-kaya tayong habulin kahit sa sasakyan. At saka, paano ang mga tao sa baryo? Ang tanong ay bumaon na parang punyal sa puso ni Isa. Sila ang nagising sa halimaw. Responsibilidad niya ito. Hindi niya kayang talikuran ang mga taong ito kahit pa kinamumuhian siya ng mga ito. Isang matandang hardinero, si Lolo Pido, na nagtatago sa kusina, ang narinig ang kanilang pag-uusap. Lumabas ito mula sa kanyang pinagtataguan, ang muka ay kulubot sa takot at katandaan. May isa lang pong makakatulong sa inyo, senyorita, sabi ng matanda, ang boses ay mahina. Si Apo Luring. Sino siya? Tanong ni Isa. Isang albularyo. Mangkukulam, sabi ng iba. Sagot ng matanda. Nakatira siya sa dulo ng gubat, malapit sa sapa. Iniiwasan siya ng lahat. Ngunit ang mga matatanda ay nagsasabi na alam niya ang mga lihim ng lupang ito. Ang mga lihim bago pa man dumating ang mga ilustre. Walang ibang pagpipilian. Ang mga pulis ay hindi maniniwala sa kanila. Sila lang ang nakakaalam ng katotohanan. Dala ang kaunting pagkain at tubig at sa gabay ng nanginginig na direksyon ni Lolo Pido, pinuntahan ni Kael at Isa ang dulo ng gubat. Ang daan ay makitid at natatakpan ng mga gumagapang na baging. Ang sikat ng araw ay halos hindi na tumatagos sa makakapal na dahon ng mga puno. Habang papalapit sila sa sapa, ang hangin ay nag-amoy ng mga halamang gamot at ng usok mula sa kahoy. Ang bahay ni Apo Luring ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa na tila itinayo sa paligid ng isang malaking puno ng balete. Nakasabit sa labas ang mga bungkos ng pinatuyong damo, mga buto at mga anting-anting na gawa sa kahoy. Isang maliit na apoy ang umuusok sa labas. Nagpapakulo ng isang maitim na likido sa isang palayok. Isang babae ang nakaupo sa tabi ng apoy. Napakatanda na niya. Ang balat ay kulubot na parang tuyong dahon at ang buhok ay puting-puti na. Ang kanyang mga mata lamang ang tila buhay. Malalim at matalas sa matulas na parang nakikita nito hindi lang ang kanilang anyo, kundi pati ang kanilang kaluluwa. Naghintay ako sa inyo, sabi ni Apo Luring nang hindi man lang tumitingin sa kanila. Ang boses niya ay parang tunog ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Nagkatinginan sina Kael at Isa. Paano niyo po nalaman? Tanong ni Kael. Nararamdaman ko ang pagbabago sa hangin, sagot ng matanda habang hinahalo ang palayok. Ang lupa ay hindi mapakali. Ang matagal nang natutulog ay nagising na. Tumingin ito sa kanila sa unang pagkakataon. At naamoy ko sa inyo ang silong, ang amoy ng nakakulong na pagdurusa. Lumapit si Isa. Kailangan po namin ng tulong niyo. May isang nilalang. Nakita namin. Nakalabas ito sa kapilya. Hindi isang nilalang, Hidya. Pagtatama ni Apo Luring. Siya ay may pangalan, kahit na matagal na itong kinalimutan. At ang paggising sa kanya ay kasalanan ng lahi mo. Nagulat si Isa. Kilala niyo po kung ano siya. Tumango ang matanda. Kilala ng aking mga ninuno. Ako na lang ang huling nakakaalala sa totoong kwento. Inalok niya sila ng upuan. At doon, sa ilalim ng puno ng balete, habang papalubog ang araw,
Isinalaysay ni Apuluring ang katotohanan. Hindi siya palaging isang halimaw. Simula niya. Dati, siya ang anak. Isang diwata, ang tagapangalaga ng sapang ito at ng buong lupain. Ang hasyenda ninyo ay mayaman hindi dahil sa tubo, kundi dahil sa kanyang biyaya. Ang tubig ay nagpapagaling at ang lupa ay laging masagana. Ang kwento niya ay kapareho ng mga larawan sa silong, ngunit may mga detalye. Kung paano nilinlang ni Don Alejandro ang diwata, ipinangako ang pag-ibig para lang makuha ang tiwala nito. Isang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nagsagawa si Don Alejandro ng isang ritual. Isang sumpa. Ginamit niya ang dugo ng diwata at itinali ang kaluluwa nito sa lupa. Ikinulong ang kanyang pisikal na anyo sa silong. Ang sumpa ay hindi lang siya ikinulong, patuloy ni Apuluring. Ang mga mata ay nakatitig sa apoy. Binago nito ang kanyang anyo, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang galit sa pagtataksil, ang kanyang pangungulila sa kalayaan. Iyon ang nagbigay buhay sa aswang. Ang yaman ng mga ilustre ay hindi galing sa lupa. Galing ito sa kanyang ninakaw na lakas, sa kanyang walang katapusang paghihinagpis. Nanlamig si Isa. Bawat salita ng matanda ay tumatagos sa kanyang puso. Ito ang bigat ng kanyang pamana, ang kasalanan ng kanyang dugo. Ipinakita niya ang pilak na alpiler kay Apuluring. Ito po, kinuha ito ng matanda. Ito ang selyo, ang simbolo ng kanyang kulungan. Habang dala ito ng isang ilustre, nananatili ang sumpa at nananatili ang yaman. Ngunit ngayon na nakalaya na siya, ang alpiler na ito ay isa na lamang paanyaya. Isang malamig na hangin ang umihip. Isang paanyaya po para saan? Tanong ni Kael, na hanggang ngayon ay tahimik na nakikinig. Kahit ang kanyang pagiging skeptiko ay wala ng laban sa mga nangyayari. Tumingin si Apuluring ng diretso sa mga mata ni Aiza. Ang tingin niya ay puno ng awa, ngunit walang pag-aalinlangan. Nais niyang bawiin ang ninakaw sa kanya, sabi ng matanda. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Ang huling bagay na may bakas ng kanyang kapangyarihan. Ano po iyon? Nanginginig na tanong ni Isa. Ang dugo ng ilustre, sagot ni Apuluring. Hindi ka lang niya gustong patayin, Hija. Gusto niyang ubusin ka. Gusto niyang bawiin ang kanyang lakas mula sa iyong mga ugat at wakasan ang lahi ng taong nagtaksil sa kanya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nadidilaan ang huling patak ng dugo mula sa iyong puso. Ang mga salita ni Apuluring ay bumagsak na parang isang hatol ng kamatayan. Umupo si Isa na parang nawalan ng lakas. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Hindi ito isang halimaw na nagkataon lang na gumising. Ito ay isang nilalang na may personal na misyon. At siya ang nasa sentro nito. Ang kasalanan ng kanyang ninuno ay utang na dugo. At siya ang magbabayad. Wala na po bang ibang paraan? Tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ba natin siya pwedeng labanan? Patayin? Umiling si Apuluring. Paano mo papatayin ang isang bagay na halos isa ng espiritu? Ang katawan niya ay sisira, ngunit ang galit na bumubuhay dito ay mananatili. Hangga't ang sumpa ni Don Alejandro ay hindi nababasag, palagi siyang babalik. Kung ganoon, basagin natin ang sumpa, sabi ni Isa. Itinaas ang kanyang mukha na basang-basa ng luha, ngunit may bagong determinasyon. Sabihin niyo po kung paano. Gagawin ko ang lahat. Tinitigan siya ng matanda.
Sinusuri ang kanyang katatagan. Ang pagbasag sa sumpa ay hindi madali at mapanganib. Ang ritual na ginamit para ikulong siya ay kailangang baliktarin. Ang pagtataksil ay kailangang palitan ng pagsisisi. Ang pagnanakaw ay kailangang palitan ng pagbabalik. Pumasok si Apo Luring sa kanyang kubo at lumabas na may dalang isang lumang scroll na gawa sa balat ng hayop. Maingat niya itong binuklat sa liwanag ng apoy. Puno ito ng mga sinaunang simbolo at mga salita sa isang dialektong halos kinalimutan na. Nakasulat dito ang ritual, paliwanag ng matanda. Kailangan itong gawin sa puso ng kanyang kapangyarihan, sa sapa kung saan siya unang nakilala ng iyong ninuno. Kailangan ng isang ilustre na humingi ng tawad, hindi lang sa salita, kundi sa puso. Kailangan mong isuko ang lahat ng yaman na nagmula sa kanyang pagdurusa. Gagawin ko, mabilis na sagot ni Isa. Handa akong isuko ang lahat. Ngunit may isa pang kailangan. Sabi ni Apo Luring, ang kanyang boses ay bumaba. Isang bagay na pinakamahirap hanapin. Ang sumpa ay tinatakan ng dugo. Kaya't dugo rin ang kailangang gamitin para buksan ito. Ngunit hindi kahit anong dugo lang. Andito. Ipinaliwanag ng matanda ang pinakamalaking sikreto. Ang diwata ay hindi nag-iisa noon. Siya ang tagapangalaga na andinangupadya kakalasa ng isang maliit na tribo na naninirahan sa gubat. Sila ang unang nag-alay sa kanya ng respeto at pagmamahal. Nang dumating ang mga Kastila at ang mga tulad ni Don Alejandro, ang tribo ay halos naubos. Ngunit ang kanilang lahi ay hindi tuluyang nawala. Ang kanilang dugo ay nananalaytay pa rin sa iilang pamilya sa baryo madilim. Ang kailangan, sabi ni Apo Luring, ay ang dugo ng isang inosente na may taglay ng dugo ng sinaunang tribo. Isang pusong walang kasalanan. Ang dugo na iyon ay hindi sandata para saktan siya. Ito ay isang alay, isang paalala sa kanya kung sino siya dati. Bago ang galit, bago ang pagtataksil, ito ang tanging bagay na kayang pakalmahin ang kanyang pusong nagngingit-ngit. Sino po? Tanong ni Kael. Sino ang taong iyon? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Apo Luring. Ang tadhana ay mapaglaro. Ang taong nagudyok sa mga taga-baryo na buksan ang silong ang kanyang apo. Si Mang Celso, ang kanyang apo. Si Liway, bulong ni Isa. Naaalala ang maliit na batang babae na nakita niya sa baryo. Isang batang tahimik na may malalaking mata, na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang bigat ng desisyon ay bumagsak sa kanila. Kailangan nilang hingin ang tulong ng isang bata. Kailangan nilang ilagay sa panganib ang isang inosenteng buhay para itama ang isang lumang kasalanan. Hindi natin pwedeng gawin yon, sabi ni Kel. Hindi natin pwedeng idamay ang isang bata. Wala na tayong pagpipilian, sagot ni Isa. Ang desperasyon ay nagpapatala sa kanyang boses. Ilang tao pa ang mamamatay kung hindi natin gagawin ito. Ang buong baryo ay nasa panganib. Bumalik sila sa baryo bago pa man tuluyang lumubog ang araw. Ang baryo madilim ay parang isang ghost town. Ang mga pinto at bintana ay nakasara. Ang takot ay nakakapit sa bawat dingding na kawayan. Natagpuan nila si Mang Celso sa labas ng kanyang maliit na dampa, nakaupo sa isang kahoy na bangko. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at pagod. Ang kanyang asawa, na matagal nang may sakit, ay nasa loob. Senyorita,
Sabi niya, hindi makatingin ng diretso kay Isa. Patawarin niyo po ako. Ang kasakiman ko, ako ang may kasalanan sa lahat. Hindi na po yon ang mahalaga ngayon, Mang Celso. Malumanay na sabi ni Isa. Ang mahalaga ay kung paano natin ito ititigil. Ipinaintindi nila ang lahat, ang tungkol sa diwata, sa sumpa at sa ritual. Nang marinig ni Mang Celso ang tungkol kay Liway, ang kanyang pagsisisi ay napalitan ng takot. Hindi ko isusugal ang buhay ng apo ko. Sigaw niya, tumatayo. Hindi po namin isusugal ang buhay niya, paliwanag ni Kael. Proprotektahan namin siya. Isang patak lang ng dugo ang kailangan. Mang Celso, isang patak lang para iligtas ang lahat. Habang sila'y nagtatalo, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa pintuan ng dampa. Lolo? Si Liway ay nakatayo doon, yakap-yakap ang isang lumang manika. Tumingin siya kay Isa. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-unawa na hindi akma sa kanyang edad. Ayos lang po, Lolo, sabi ng bata. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Gusto ko pong tulungan si ate na maganda. Lumapit siya kay Isa at hinawakan ang kamay nito. Naririnig ko po siyang umiiyak gabi-gabi. Malungkot po siya. Natigilan ang lahat. Ang bata ay may koneksyon sa diwata. Isang koneksyon na hindi nila maintindihan. Bago pa man sila makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang umihip, halos magpatumba sa kanila. Ang hangin ay malamig at mabaho. Isang malaking anino ang mabilis na dumaan sa ibabaw nila. Tinatakpan ang huling sinag ng araw. Krasa! Ang bubong na pawid ng dampa ni Mang Celso ay sumabog paloob. Mula sa itaas, sa gitna ng alikabok at mga sirang kawayan, bumaba ang aswang. Ang mga pulang mata nito ay nakatutok, hindi kay Isa, kundi sa maliit na batang babae na hawak ang kanyang kamay. Liway! Sigaw ni Mang Celso. Ang pinto ng dampa ay biglang sumara ng malakas. Ang mga bintana ay nagsara rin. Nakulong sila sa loob. At sa isang iglap, isang mahabang braso na may matutulis na kuko ang humaba mula sa anino. Diretsong tumuturo sa bata. Nangyari ang lahat ng napakabilis bago man maabot ng mga kuko ng aswang si Liway. Si Kael na ang unang kumilos. Itinulak niya si Mang Celso at ang bata sa isang tabi habang si Isa naman ay hinila sila palayo sa panganib. Bumagsak ang braso ng aswang sa sahig na kawayan. Lumilikha ng malalaking butas na parang tinusok ng mga sibat. Sa labas! Bilis! Sigaw ni Kael. Sinipa niya ang dingding na kawayan na madaling nasira at lumikha ng daanan palabas. Isa-isa silang lumabas sa likuran ng dampa habang ang aswang ay abala sa pagwasak sa loob. Sa labas, ang buong baryo ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagsisigawan at nagtatakbuhan habang ang anino ng aswang ay lumilipad sa itaas, naghahasik ng lagim. Saan tayo pupunta? Sigaw ni Isa sa gitna ng ingay. Sa bahay na bato, sagot ni Kael. Mas matibay yon kaysa sa mga kubo dito. Pero sinusundan niya ako. Kaya nga doon natin siya haharapin. Sa isang lugar na kaya nating depensahan. Tumakbo sila. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa putik habang tinatahak nila ang daan pabalik sa mansyon. Dala-dala ni Mang Celso ang umiiyak na si Liway, habang si Apo Luring naman, sa kabila ng kanyang edad, ay nakakasunod ng may kakaibang bilis.
Si Kael at Isa ang nasa hulihan, laging nakatingin sa langit. Narating nila ang bahay na bato, humihingal at basang-basa ng pawis at putik. Agad nilang isinara at hinarangan ang malaking pinto na gawa sa nara. "Tulungan niyo ako!" utos ni Kael sa mga kasambahay na nanginginig sa takot sa isang sulok. "Itulak niyo lahat ng mabibigat na kasangkapan sa mga pinto at bintana." Sa isang saglit, ang dating marangyang sala ay naging isang barikada. Ang mga aparador, mesa, at upuan ay itinali at isinalansan para harangan ang bawat posibleng pasukan. Ang takot ay nagbigay sa kanila ng kakaibang lakas. "Hindi ito sapat," sabi ni Apo Luring habang nililibot ang tingin sa silid. "Ang kahoy at bato ay walang silbi sa kanya. Kailangan natin ng proteksyon na espiritual." Kumuha siya ng isang maliit na bayong mula sa kanyang bewang. Sa loob nito ay may asin, mga uling na may kakaibang ukit, at mga pinatuyong dahon. "Asin," utos niya. "Lagyan niyo ng asin ang bawat siwang ng bintana at pinto." Hindi niya kayang tumawid sa harang na asin. Nagmadali ang lahat na sumunod. Si Isa mismo ang nagbuhos ng asin sa mga siwang ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat butil ng asin ay parang isang butil ng pag-asa. Nang matapos sila, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa bahay. Nasa labas na siya. Alam nila, nararamdaman nila. Thump! Isang mahinang tunog mula sa itaas. Sa bubong. Thump! Thump! Parang may mabigat na bagay na naglalakad sa ibabaw nila. Sinundan ito ng isang mahabang, kumakaskas na tunog. Parang mga kukong hinihila sa mga tisa. Lahat sila ay napatingala sa kisame. Ang chandelier na kristal ay bahagyang umuuga. "Manatili kayo sa gitna," babala ni Apo Luring. "Huwag kayong lalapit sa mga pader." Nagtipon sila sa gitna ng sala, magkakadikit. Si Liway ay humahagulgulgol sa yakap ng kanyang lolo. Si Kael ay may hawak na isang matulis na piraso ng nabaling tubo, kahit alam niyang wala itong silbi. Si Aiza naman ay natagpuan ng isang lumang eskopeta ng kanyang ama sa isang cabinet, isang sandatang hindi niya alam kung paano gamitin. Ngunit ang bigat nito sa kanyang kamay ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Search! Isang matinis na tunog ang narinig nila mula sa labas ng isang bintana sa ikalawang palapag. Isang tunog ng mga kukong kumakaskas sa salamin at kahoy. Sinusubukang humanap ng siwang. "Ang asin! Gumagana ang asin!" bulong ni Isa. Ngunit ang kanilang pag-asa ay hindi nagtagal. Crack! Isang malakas na tunog ang narinig nila. Hindi mula sa bintana, kundi mula sa pader mismo. Sinundan pa ng isa at isa pa. Tila may isang dambuhalang pamukpok na humahampas sa pader na bato mula sa labas. Paulit-ulit, nagsimulang mahulog ang mga maliliit na piraso ng plaster mula sa pader. Isang bitak na parang gagamba ang lumitaw at dahan-dahang gumapang pataas. Hindi niya kayang sirain ang pader, di ba? Nanginginig na tanong ni Kael. Ang galit niya. Nagbibigay ito sa kanya ng lakas na hindi natural. Sagot ni Apo Luring, boom! Isang mas malakas na pagtama. Ang isang malaking bintana sa ikalawang palapag sa dulo ng pasilyo ay sumabog papasok. Ang salamin ay umulan sa sahig. Ang harang na asin ay nasira. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, narinig nila ito.
isang mabigat na kalabog mula sa ikalawang palapag. Nakapasok na siya. Sinundan ito ng mababagal at sinasadyang mga yabag na tila naglalakad sa pasilyo. Bawat hakbang ay isang dagundong sa kanilang mga dibdib. Papalapit ito, pababa sa malaking hagdanan. Ang bawat yabag mula sa ikalawang palapag ay parang martilyong pumupukpok sa bawat puso sa silid. Nakatingala silang lahat sa tuktok ng malaking hagdanan kung saan ang dilim ay mas makapal. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa iilang kandila na sinindihan ni Apo Luring at sa malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Huminto ang mga yabag. Sa tuktok ng hagdanan, isang anino ang lumitaw. Mas matangkad kaysa sa tao. Ang mga braso ay abnormal na mahaba. Halos sumayad sa sahig. Ang anyo nito ay tila nagbabago, parang usok na nagkakaroon ng hugis. At mula sa aninong iyon, 2 pulang tuldok ang tumitig sa kanila. Mga matang nag-aalab sa galit na naipon sa loob ng isang siglo. Walang gumalaw. Walang huminga. Dahan-dahan nagsimula itong bumaba. Hindi ito naglakad. Ito ay gumapang pababa ng hagdanan. Ang katawan ay pilipit na parang isang gagambang na bali ang mga paa. Ngunit may bilis at layunin na nakakapangilabot. Ang tunog ng mga kuko nito na kumakaskas sa sahig na kahoy ay ang tanging maririnig sa buong bahay. Nang nasa kalagitnaan na ito ng hagdanan, itinaas ni Isa ang eskopeta. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa nilalang. Isa, wag! Babala ni Kyle. Bang! Ang putok ng baril ay umaling-aungaw na parang kulog sa loob ng bahay. Ang bala ay tumama sa dibdib ng aswang. Nagkaroon ng butas, ngunit walang dugo. Tanging isang itim na usok ang lumabas mula dito bago ito muling nagsara na tila walang nangyari. Ang nilalang ay huminto. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulo. Ang tingin nito, na kanina'y puno ng galit, ay napalitan ng isang bagay na mas masahol, paglalaro. Tila nasiyahan ito sa kanilang walang saysay na paglaban. Sa isang iglap, bumulusok ito pababa ng hagdanan, hindi na gumagapang, kundi isang itim na andidiki at aninong lumilipad. Nagsigawan ang lahat at nagkahiwa-hiwalay. Ang target nito ay malinaw. Hindi si Uisa, hindi si Kyle, kundi ang pinakamahinang ilaw sa silid. Ang pinakapuro. Bago pa man makakilos si Mang Celso, ang isang mahabang braso ay humaba at pumulupot sa baywang ni Liway. Itinaas nito ang bata sa ere na parang isang manika. Sumigaw si Liway, hindi sa sakit, kundi sa purong takot. Ang apo ko! Sigaw ni Mang Celso. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkasindak at pagsisisi. Ang lahat ng nangyari, ang pagbubukas ng silong ang mga namatay, ang panganib na ito, lahat ay bumalik sa kanya. Ang kasakiman niya ang nag-umpisa ng lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa mga mata ng matandang magsasaka. Ang takot ay nawala. Napalitan ito ng isang huling desperadong determinasyon. Hindi bulong niya. Hindi ang apo ko. Habang ang aswang ay dahan-dahang itinatapat si Liway sa kanyang muka, na tila inaamoy ang takot nito, si Mang Celso ay tumakbo. Hindi patungo sa kaligtasan, kundi patungo sa halimaw.
Sumigaw siya, isang sigaw na hindi para manakot, kundi para agawin ang atensyon. Isang sigaw ng isang amang nagpoprotekta sa kanyang anak. "Dito ka! Hayop ka! Ako ang kunin mo!" Lumingon ang aswang. Ang mga pulang mata nito ay nagulat sa biglaang pagkilos. Sa paglingon nito, bahagyang lumuwag ang pagkakahawak nito kay Liway. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Kael. Sumugod siya hindi sa aswang kundi sa ilalim nito. Sinalo niya si Liway na nahulog at mabilis na gumulong palayo. Niyakap ang bata para protektahan ito. Ngunit ang atensyon ng aswang ay wala na sa kanila. Nasa kay Mang Celso na. Ang ngiti ng aswang ay lumapad. Tila sinasabi nito, "Sige, kung iyan ang gusto mo." Bumitaw ito sa bata at sa isang bilis ni Disita na hindi kayang sundan ng mata, sinakmal nito si Mang Celso. Walang pag-aalinlangan. Walang awa. Isang hiyaw na naputol, isang tunog ng nababasag na buto at napupunit na laman. "Lolo!" Humagulgol si Liway mula sa mga braso ni Kael. Itinakip ni Isa ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya kayang takpan ang kanyang mga tainga. Ang tanawin ay isang bangungot na hindi niya kailanman malilimutan. Sa isang iglap, tapos na ang lahat. Binitawan ng aswang ang walang buhay at lasog-lasog na katawan ni Mang Celso. Bumagsak ito sa sahig na parang isang basahan. Nagtagumpay si Mang Celso. Nailigtas niya ang kanyang apo. Iyon ang kanyang huling akto ng pagtubos. Dahan-dahang lumingon ang aswang. Ang bibig at dibdib nito ay nababahiran ng sariwang dugo. Ang mga pulang mata nito ay muling tumuon sa kanila, na ngayon ay nakakulong sa isang sulok. Kay Kael na yakap-yakap si Liway, kay Apo Luring na nagdarasal ng mga sinaunang orasyon, at kay Isa na nakatayo, nanginginig, hawak ang walang silbing baril. Wala nang daan para tumakas. Ang sakripisyo ni Mang Celso ay bumili lamang sa kanila ng ilang segundo. At ngayon, ang oras na iyon ay tapos na. Sa harap ng karahasang nasaksihan, tila huminto ang oras. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng dugo at takot. Ang aswang na tila nasiyahan sa kanyang ginawa ay hindi agad sumugod. Dahan-dahan itong humakbang palapit. Bawat galaw ay isang pagpapahirap, isang pagpapakita ng kanyang ganap na kapangyarihan. Si Kael, nayakap pa rin si Liway, ay umatras hanggang sa ang likod niya ay tumama sa pader. Si Isa ay nasa tabi niya. Ang eskopeta ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Wala nang bala. Wala nang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkasukol, si Apo Luring ang nanatiling kalmado. Tumayo siya sa pagitan nila at ng aswang, isang maliit at marupok na harang laban sa isang dambuhala. Hindi pa ito ang katapusan. Sabi ng matanda, ang boses ay mahina ngunit matatag. Itinaas niya ang isang maliit na anting-anting na gawa sa kahoy at buto. Sa pangalan ng lupang ito na iyong pinrotektahan noon, sa pangalan ng sapa na nagbigay sa iyo ng buhay, hindi ka mananalo ngayong gabi. Ang aswang ay huminto, tila nagulat sa katapangan ng matanda. Suminghal ito, isang tunog na nagmula sa lalamunan ng isang demonyo. May isang lugar pa, mabilis na bulong ni Kael kay Isa. Ang cellar, ang lagayan ng alak, ang pinto ay gawa sa bakal. Iyon lang ang kailangan nilang marinig. Ngayon na! Sigaw ni Apo Luring. Inihagis niya ang isang maliit na supot na puno ng pulbos sa paanan ng aswang. Sa pagtama nito sa sahig,
isang makapal at maputing usok ang biglang lumabas na may kasamang matapang na amoy ng bawang at sinusunog na damo. Umurong ang aswang, umuungol sa sakit at pagkalito. Ang usok ay tila nagsisilbing isang pansamantalang pader. Takbo! Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Binuhat ni Kael si Liway. Hinila ni isa si Apo Luring. Tumakbo sila papunta sa isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan. Ito ang daan papunta sa cellar. Binuksan ni Kael ang pinto at isa-isa silang bumaba sa makikitid na hagdanang bato patungo sa kadiliman sa ibababa. Huli si Kael at bago niya isara ang mabigat na pinto, sumulyap siya sa likod. Ang usok ay nagsisimula ng mawala at ang anino ng aswang ay muling gumagalaw. Papalapit, isinara niya ang pinto at ikinabit ang makapal na trangkang bakal. Ilang sandali lang, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Sinundan pa ng isa at isa pa. Ang bakal ay umuugong sa bawat pagtamay ngunit hindi ito nasisira. Pansamantala, ligtas sila sa dilim ng cellar, sa amoy ng lumang alak at alikabok. Doon sila nagluksa. Umiyak si Liway para sa kanyang lolo, isang iyak na tahimik ngunit puno ng sakit. Si Isa ay umupo sa isang tabi, yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa trauma ng kanyang nasaksihan. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang pamilya ay hindi na isang konsepto lamang. Nakita niya ang resulta nito sa anyo ng duguan at pira-pirasong katawan ni Mang Celso. Tanging si Kael at Apo Luring ang nanatiling nakatayo. Sinindihan ni Kael ang isang lumang gasera. Ang liwanag nito ay lumikha ng mga sumasayaw na anino sa mga pader na bato. Binigyan lang tayo nito ng kaunting oras, sabi ni Apo Luring. Sa pagsikat ng araw, hihina ang kanyang lakas, ngunit hindi siya aalis, mag-aabang siya. Kung ganon, kailangan nating gawin ang ritual bago sumikat ang araw, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong matigas na determinasyon. Ang sakripisyo ni Mang Celso ay hindi dapat masayang. Pero paano? Tanong ni Isa. Ang boses ay basag. Paano tayo lalabas dito? Paano tayo makakarating sa sapa? May daan, sabi ni Apo Luring. Itinuro niya ang isang bahagi ng sahig sa dulo ng cellar. Ang lahat ng malalaking bahay na tulad nito ay may lihim na lagusan. Isang daan para sa pagtakas. Ang lagusang ito ay direktang papunta sa labas ng mga pader ng hasyenda, malapit sa gubat. Inalis nila ang mga lumang bariles ng alak at doon, sa ilalim ng mga ito, ay isang kahoy na takip sa sahig. Isang huling pag-asa. Ito ang plano, sabi ni Apo Luring habang inilalatag ang mga natitirang gamit niya sa sahig. Kailangan nating makarating sa sapa bago ang unang sinag ng araw. Kael, ang tungkulin mo ay protektahan si Isa at Liway. Gamitin mo ang apoy. Takot siya sa apoy. Tumingin siya kay Isa. Hidya, ang tungkulin mo ang pinakamabigat. Kailangan mong harapin ang espiritu niya ng buong katapatan. Ang pagsisisi mo ang magiging sandata mo. At sa huli, lumuhod siya sa harap ni Liway. Hinaplos ng matanda ang buhok ng bata. At ikaw, munting anghel, malumanay niyang sabi, ikaw ang susi. Huwag kang matakot. Ang dugo mo ay hindi para saktan siya. Ito ay para ipaalala sa kanya. Tumingin si Liway kay Apo Luring, ang mga mata ay namumugto pa sa pag-iyak, ngunit may isang kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Tumango siya,
Naghanda sila. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel na gagampanan sa huling yugto ng kanilang laban. Ang gabi ay malalim pa. Sa labas ng pinto ng cellar, ang mga pagkalabog ay huminto na. Ngunit alam nila na nag-aabang lang ito. Binuksan ni Kael ang takip ng lagusan. Isang amoy ng basa at malamig na lupa ang sumalubong sa kanila. Oras na, sabi ni Apo Luring. Isa-isa silang pumasok sa makitid at madilim na lagusan, iiwanan ang kanilang kulungan para harapin ang mas malaking panganib sa labas. Ang huling gabi ng Hacienda de la Sombra ay nagsimula na. Ang lagusan ay makitid at mabaho, ngunit ito ang kanilang daan patungo sa kaligtasan o sa kanilang huling paghaharap. Gumapang sila sa dilim, si Kael ang nangunguna, hawak ang gasera. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng mga gumagalaw na ugat ng puno na tumagos na sa mga pader na lupa. Si Isa ay nasa likod niya, hawak sa kamay si Liway. Bagi manatadan si Dia ay nahuway habang si Apo Luring ang nasa hulihan. Bawat kaluskos, bawat patak ng tubig mula sa itaas ay nagpapadala ng kaba sa kanilang mga dibdib. Nakarating sila sa dulo. Isang rehas na bakal ang nakaharang sa kanila. Kinakalawang na at natatakpan ng mga baging. Gamit ang natitirang lakas, itinulak ito ni Kael. Gumawa ito ng isang malakas na langit-ngit bago bumigay. Lumabas sila sa malamig na hangin ng madaling araw. Nasa labas na sila ng mga pader ng hasyenda. Nasa gilid ng gubat. Sayi kamas sa di kalayuan, naririnig nila ang mahinang agos ng tubig. Ang sapa. Ngunit sa paglabas nila, isang matinis na hiyaw ang pumunit sa katahimikan mula sa direksyon ng bahay na bato. Nalaman na nito. Alam na nitong nakatakas sila. Wala nating bungilan na tayong oras. Bilis! Sigaw ni Apo Luring. Tumakbo sila sa gitna ng mga puno, patungo sa tunog ng tubig. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap, nagbibigay ng sapat na liwanag para makita nila ang kanilang dinadaanan. Narating nila ang isang maliit na ka-clearing sa gitna ng gubat. Sa gitna nito, ang sapa ay umaagos, ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang lugar ay may kakaibang kapayapaan na tila hindi pa naaabot ng kasamaan ng hasyenda. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dito rin ito dapat magtapos. Dito na, sabi ni Apo Luring, iisa. Sa gitna ng sapa. Kael, gumawa ka ng bilog na apoy sa paligid namin. Liway, sa tabi ko. Mabilis na kumilos si Kael. Gamit ang langis mula sa gasera at mga tuyong sanga, lumikha siya ng isang malaking bilog na apoy sa paligid ng pampang. Ang apoy ay sumiklab. Ang init at liwanag nito ay nagbigay sa kanila ng isang marupok na santuwaryo. Pumasok si Isa sa mababaw na tubig ng sapa. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang mga binti, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingala siya sa langit. Anong gagawin ko? Tanong niya kay Apo Luring. Humingi ka ng tawad, sagot ng matanda. Mula sa iyong puso, ipangako mo ang pagbabago. Ibalik mo ang ninakaw ng iyong ninuno. Pumikit si Isa. Ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ito ng isang malinaw at mabigat na damdamin. Pagsisisi. Patawad! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Sa diwata ng lupang ito, ako, si Isabel Ilustre, huling sa aking lahi,
ay humihingi ng tawad. Patawad sa pagtataksil ng aking ninuno. Patawad sa 100 taon ng iyong pagdurusa. Tinatalikuran ko ang lahat ng yaman na nagmula sa iyong sakit. Ibinabalik ko sa iyo ang lupang ito. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong kalayaan. Habang sinasabi niya ang mga salita, isang malakas na ihip ng hangin ang halos magpatumba sa kanila. Ang mga puno ay yumugyog. Mula sa kadiliman ng gubat, lumabas ito. Ang aswang, huminto ito sa gilid ng bilog na apoy. Ang mga pulang mata nito ay nag-aapoy sa galit. Takot ito sa apoy, ngunit ang galit nito kay Isa ay mas malakas. Ngayon na, Kael! Sigaw ni Apo Luring. Kumuha si Kael ng isang nagliliyab na sanga. Hindi ka makakalapit! Sigaw niya. Iwinawasiwas ang apoy sa harap ng halimaw. Sumugod ang aswang. Umiwas ito sa apoy ni Kael at lumundag, tumawid sa nagliliyab na harang. Ang dulo ng mga pakpak nito ay nagliyab, ngunit hindi nito ininda. Lumapag ito sa loob ng bilog, ilang talampakan lang mula kay Apo Luring at Liway. Apo Luring! Sigaw ni Isa. Ngunit ang matanda ay kalmado. Hinawakan niya ang kamay ni Liway. Huwag kang matakot, bata. Kumuha siya ng isang maliit na patalim na gawa sa buto at ginuhitan ng bahagya ang daliri ng bata. Isang patak ng dugo ang lumabas. Ang aswang ay papalapit na. Ang mga kuko nito ay handa ng manlaslas. Ngayon na, bulong ni Apo Luring. Inilagay niya ang daliri ni Liway sa tubig ng sapa. Sa sandaling ang patak ng dugo ay humalo sa tubig, isang bagay na mahimala ang nangyari. Ang buong sapa ay nagsimulang magliwanag. Isang mahinahon at puting liwanag ang umagos mula sa tubig. Mas maliwanag kaysa sa buwan, mas maliwanag kaysa sa apoy. Ang aswang ay napasigaw. Ngunit ang sigaw nito ay iba na. Hindi na ito sigaw ng galutan na manawang galit. Ito ay sigaw ng matinding sakit na parang isang bagay sa loob nito ang nababasag. Ang liwanag mula sa sapa ay pumulupot sa katawan ng aswang na parang mga sinulid na gawa sa liwanag ng buwan. Ang baluktot at malahalimaw na anyo nito ay nagsimulang magbago. Ang madilim na balat ay pumuti. Ang mga pakpak ay natunaw. Ang mga kuko ay umikli. Ang nakakatakot na mukha ay dahan-dahang lumambot. Ang galit sa mga pulang mata ay napalitan ng kalituhan, pagkatapos ay ng kalungkutan, at sa huli ng kapayapaan. Nakahandusay sa lupa, wala na ang aswang. Sa halip, ang naroon ay ang anyo ng isang babae, ang magandang diwata mula sa mga ukit sa silong. Nakasuot ng damit na tila hinabi mula sa sinag ng buwan at mga dahon. Ang kanyang anyo ay bahagyang naaaninag, isang espiritu. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga mata ay hindi na pula, kundi malalim, at parang mga bituin sa gabi. Tumingin siya sa paligid, sa apoy, sa gubat, at sa sapa na patuloy na nagliliwanag. Tila ngayon lang niya muling nakikita taang mundo. Ang kanyang tingin ay huminto kay Isa na nakatayo pa rin sa gitna ng sapa. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang salitang namutawi sa mga labi ng diwata, ngunit narinig ni Isa ang kanyang boses sa kanyang isipan. Isang boses na hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim at matandang kalungkutan. Ang aking pangalan, nakalimutan ko na ang aking pangalan. Patawad, muling sabi ni Isa.
Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na luha ng takot, kundi ng awa at pagsisisi. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng diwata. Tumingin siya kay Liway, na nakatayo sa tabi ni Apo Luring. Siya ay hindi natatakot. Ang diwata ay yumuko ng bahagya, isang kilos ng pasasalamat. At pagkatapos, tumingin siya kay Kael. Nasa sahig si Kael, malapit sa apoy, humihingal. Hindi niya namalayan sa gitna ng kaguluhan na ang isa sa mga humahagibis na kuko ng aswang ay tumama sa kanyang tagiliran. Isang malalim na hiwa ang bumakat sa kanyang damit at ngayon, ang dugo ay mabilis na dumadaloy mula dito. Ang diwata ay lumutang palapit sa kanya. Itinaas nito ang kanyang kamay at mula sa kanyang mga daliri, isang maliit na patak ng kumikinang na tubig mula sa sapa ang lumitaw. Dahan-dahan niya itong ipinatak sa sugat ni Kael. Naramdaman ni Kael ang isang malamig na agos na sinundan ng init. Nang tingnan niya ang kanyang tagiliran, ang sugat ay nagsasara na tila hindi kailanman nangyari. Ang liwanag mula sa sapa ay nagsimulang humina. Ang madaling araw ay malapit na. Ang anyo ng diwata ay nagsimula na ring maglaho, unti-unting nagiging mas naaaninag. Tumingin siya kay Isa sa huling pagkakataon. "Malaya na ako," sabi ng boses sa isipan ni Isa. "At malaya ka na rin. Ang utang ay nabayaran na." At sa isang huling pagkindat ng liwanag, nawala siya. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng mga bulaklak ng ilang at ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Ang apoy sa paligid nila ay unti-unting namatay. Ang sapa ay bumalik sa normal nitong agos. Ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mga dahon ng puno, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kekliering. Tapos na. Ang sumpa ay nabasag. Nang hihinang lumabas si Isa mula sa sapa, nilapitan siya ni Kael. At sa unang pagkakataon, hindi bilang amo at driver, kundi bilang 2 taong magkasamang hinarap ang impyerno at nakaligtas. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Tapos na," bulong niya. Si Apo Luring ay lumapit kay Liway at niyakap ito. "Matapang kang bata," sabi niya. "Ipinagmamalaki ka ng iyong lolo." Sa pagsikat ng araw, isang bagong katahimikan ang bumalot sa Hacienda de la Sombra. Hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Isang kapayapaang binayaran ng dugo at sakripisyo. Ngunit kapayapaan pa rin. Ngunit habang nakatayo sila roon sa gitna ng pinsala at pag-asa, alam nilang lahat na ang hacienda at sila mismo ay hindi na kailanman magiging pareho. Ilang buwan na ang lumipas. Hindi na mabigat ang hangin sa Hacienda de la Sombra. Ang dating amoy ng takot at lumang hinanakit ay napalitan na ng amoy ng bagong ararong lupa at ng matamis na halimuyak ng mga bulaklak ng ilang. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay napuno na ng mga bagong tunog. Ang halakhak ng mga batang naglalaro, ang awit ng mga magsasakang nagtatrabaho sa bukid. Nakatayo si Isa sa harap ng isang maliit at simpleng puntod sa ilalim ng isang puno ng mangga. Sa tabi niya ay si Liway na nag-aalay ng isang bungkos ng sariwang kalachuchi sa puntod. Ito ang libingan ni Mang Celso. "Masaya na po kaya si Lolo ngayon, Ate Isa?" tanong ng bata. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno na ng isang
tahimik na pagtanggap. Ngumiti si Isa at hinaplos ang buhok ng bata. Sigurado ako, Liway, bayani ang lolo mo. Dahil sa kanya, nagsimula ang lahat ng ito. Iginala ni Isa ang kanyang paningin. Ang dating malawak na tubuhan na pag-aari lamang ng kanyang pamilya ay nahati na. Binuwag niya ang hasyenda. Ang lupa ay ipinamahagi sa mga pamilya ng mga magsasaka na nagtrabaho dito sa loob ng maraming henerasyon. Itinatag niya ang isang kooperatiba kung saan lahat ay may parte sa ani at sa kita. Ang dating mga manggagawa na may takot sa kanilang mga mata ay mga kasosyo na niya ngayon, mga taong may dignidad at pag-asa. Naglakad sila pabalik, dumaan sa sapa. Ang tubig ay malinaw na kristal at ang mga isda ay muling nagsibalikan. Dito, naghihintay sa kanila si Kyle. Okay lang kayo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango si Isa at hinawakan ang kamay nito. Ang peklat sa tagiliran ni Kyle ay ang tanging pisikal na paalala ng gabing iyon. Ngunit ang sugat na iyon ang naghilom sa lahat. Ang kanilang relasyon ay hindi na relasyon ng amo at driver. At sa mga buwang lumipas, sa gitna ng pagbangon at pagbabago, naging sandalan sila ng isa't isa. Sila ay magpapakasal sa susunod na buwan, isang simpleng seremonya na gaganapin sa baryo. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Kyle, habang nakatingin sila sa malayong bahay na bato. Naisinuko mo ang lahat? Umiling si Isa. Ang isinuko ko ay isang sumpa. Kyle, hindi kayamanan. Ito, sabi niya, habang iginagala ang tingin sa mga taong nagtatawanan sa di kalayuan, sa mga bukirin na ngayon ay tunay na buhay. Ito ang tunay na yaman. Ang bahay na bato, ang simbolo ng kapangyarihan at pagdurusa ng mga ilustre ay nakatayo pa rin. Ngunit iba na ang kaluluwa nito. Hindi na ito isang mansyon. Ito na ngayon ang paaralan ng pag-asa ng madilim. Isang libreng paaralan para sa mga anak ng mga magsasaka, pinunduhan ng natitirang pera mula sa pagbebenta ng mga ari-arian ng mga ilustre sa Maynila. Ang mga silid na dati puno ng mga multo ng nakaraan ay puno na ngayon ng mga boses ng mga batang nag-aaral, bumasa at sumulat. Ito ang kanyang pamana. Ang pamana ng anino. Hindi niya kayang burahin ang kadiliman na pinagmulan nito. Ang kasalanan na nakatatak sa pangalan ng kanyang pamilya. Ngunit natutunan niya na ang mahalaga ay hindi kung saan ka nanggaling, kundi kung ano ang gagawin mo sa pamanang iyon. Natutunan niyang mula sa pinakamadilim na lupa, maaring tumubo ang pinakamagandang halaman. Nang gabing iyon, nakatayo si Isa sa bintana ng kanyang bagong, maliit na bahay na itinayo malapit sa baryo. Nakatingin siya sa direksyon ng sapa na kumikinang sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Ang lahat ay payapa. Isang marahang ihip ng hangin ang pumasok sa bintana, dala ang amoy ng gabi at ng mga bulaklak. At kasabay ng hangin, may narinig siyang isang bulong. Mahinang-mahina, na parang isang alaala lamang. Salamat. Napangiti si Isa. Isang tunay at payapang ngiti. Hindi na siya lumingon. Alam niyang hindi na niya kailangan. Ang utang ay nabayaran na. At ang lahat ay nasa kanilang tamang lugar. At dito nagtatapos ang kwento ng Hacienda de la Sombra, isang pamana ng anino na sa wakas ay natagpuan ang kanyang liwanag. Mula sa kaibuturan ng aking puso,
maraming salamat sa iyong pagsama sa akin sa bawat kabanata ng ating kwento. Salamat sa pagtitiwala, sa pakikinig sa bawat bulong, at sa pagdamay sa bawat sigaw sa kadiliman. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na higit pa sa paglikha lamang ng isang nakakatakot na salaysay. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa ating mga ugat, sa mga kwentong ibinubulong ng ating mga ninuno, at sa mga aral na itinuturo ng lupa. Habang isinusulat ko ang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kasalanan ni Isabel, ang tapang ni Kel, at ang sakripisyo ni Mang Celso. Ito ay isang paalala na ang mga tunay na halimaw ay hindi palaging ang mga may matatalas na kuko at mapupulang mata. Minsan, sila ay nasa anyo ng kasakiman, ng pagtataksil, at ng mga lihim na pinipili nating ibaon. Ngunit higit sa lahat, ang kwento ng Hacienda de la Sombra ay isang kwento ng pag-asa. Isang patunay na gaano man kadilim ang nakaraan, gaano man kabigat ang pamanang sumpa, palaging mayroong paraan para sa pagpapatawad. Palaging mayroong liwanag na matatagpuan, lalo na kapag pinili nating harapin ang ating mga anino ng may tapang pagmamahal at sakripisyo. Ngayon, nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang iyong naramdaman? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa iyong puso at isipan? Iwan mo naman ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibababa. Ang iyong bawat salita ay mahalaga sa akin at nagbibigay buhay sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim. Ako ang inyong tagapagkwento, laging nag-aabang sa susunod na lihim na handa ng ibunyag. Mag-ingat ka palagi.